Samantala, tiwala po ang gobyerno ng Pilipinas na tuluyan ng mabubuo ang kasunduang pangkapayapaan sa MILF. Kasalukuyan nagpupulong ang mga kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas at MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang si Cathy San Gabriel live via phone patch. Cathy, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Haji, at nga ngayong araw ang ika-43 yugto ng peace talks dito sa Kuala Lumpur. Sa ngayon ay nasa loob pa ng state room ng Palace of the Golden Horses ang peace panel sa isang executive session. Samantala, kumpleto na ang mga mambabatas na kanilang inimbitahan para maging observer sa peace negotiation. Narito sina Senator T.G. Gingona, Senator Coco Pimentel, Zamboanga City Representative Lilia Nuño, North Cotabato 1st District Representative Jesus Actalan, Deputy Speaker Pangalian Balindong ng Lanao del Sur, Congressman Sajid Mangudadatu ng 2nd District ng Maguindanao, Congressman Teddy Bagilat at Congressman Jim Hataman Saliman. Mahalaga, Haji, ang presence at suporta ng mga mambabatas sa peace negotiations dahil kapag napirmahan ang huling annex ng kasunduan na normalization at ang addendum ng Bangsamoro Waters, ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ang pagbabasihan ng BBL o yung tinatawag na Bangsamoro Basic Law na ipapasa ng Kongreso at sesertipikahan bilang urgent ng Pangulong Aquino. Ito naman ang pagbobotohan ng mga mamamayan sa isang plebisito. Ayon kay GPH panel member Yusek Yasmin Busranlao, maaaring magkapirmahan na ngayong araw dahil may mga maliliit na lang na issues ang kanilang nililinis. Kung ngayon nga ba magaganap, Haji, ang paglagda at ang pagtatapos na ng usapang pangkapayapaan, yan ang ating aantayin at tututukan maghapon. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Kuala Lumpur. Cathy San Gabriel para sa Telebisyon ng Bayan. Yes, Haji. May katanungan lamang ako. Sa nakalipas na mga araw nung nagsimula nga yung 43rd rounds na yan, Cathy, ng peace negotiation, base sa obserbasyon mo, ay kumusta ba yung environment dyan? Sa palagay ba natin ay malalagdaan na nga itong annex on normalization? Haji, ang mood dito ay is one of excitement and anticipation. No? Kanina nga nakausap natin itong si Yusek Yasmin Busranlao. Siya ay miyembro ng ating GPH panel. At sabi nga niya, malamang sa hindi ay ngayong araw matatapos. Pero syempre hindi pa ito kumpirmado hanggat hindi natin mismo nakikitang pinapipirmahan itong kanilang kasunduan. Alright, Cathy, si Princess ito. Cathy, itanong ko lang kasi yung ating mga kababayan din sa Mindanao, mayroon din sila mga nais na itanong. Kung sakaling mapirmahan nga itong tuloy-tuloy na pagpirma nitong annex on normalization, ano naman yung susunod na magiging hakbang ng MILF? Well, para of course, i-convince din yung ating mga kababayan sa Mindanao na eto na yun, no? Susunod na dito ay ang basic law. Kasi ganito yung Princess, no? Yung basic law, ito ay ipapasa ng Kongreso at matapos magawa nga ito, magkakaroon ng botohan. Ito yung magiging pagiging participation ng ating mga kababayan sa Mindanao. Sila mismo ang boboto kung gusto nila itong mga napagkasunduan dito ng ating pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Yun ang kanilang magiging boses. At kanina nga nakausap ko rin si Senator Coco Pimentel at sinasabi niya na ang gusto niyang mangyari dun sa BBL o yung Bangsamoro Basic Law, ito ay maging katanggap-tanggap para sa kanyang mga kababayan sa Mindanao. Dahil nga kung ito ay mare-reject, ay mag-uumpisa na naman ng Senado at Kongreso sa umpisa, no? Gagawa na naman sila ng panibagong BBL na magiging katanggap-tanggap para sa lahat. Cathy, ibig sabihin ba nito na ang gobyerno papasok din sa Mindanao kung saan sa pagbuo nitong basic law ay magiging, kumbaga, connivance ng mga tao sa Mindanao at saka yung mga leader din natin na dito sa pamahalaan? Princess, kasi itong Bangsamoro Basic Law ay ibabase dito sa mapagkakasundoan, no? Yung mga annex na 3 na napirmahan na dati pa at itong normalization and yung addendum on Bangsamoro Waters. Nung ginagawa pa lang itong magiging basihan ng Bangsamoro Basic Law, ay nagkaroon na nga ng konsultasyon. Sa katotohanan, Princess, no, nung unang araw ng pagbubukas ng peace negotiations dito nung isang araw, ay marami po tayong nakitang mga heads ng iba't ibang mga tribal groups na observers
meaning merong naging konsultasyon. This has been the crafting of the framework has been participatory and inclusive. Alright, maraming salamat sa iyo, Cathy. Maraming salamat, Princess.